Tumaas po ba ang krimen dahil sa krisis na nangyayari ngayon? Pagtaas po Patuloy po ng ma'am na presyo ng bumaba. langis, halimbawa. Ano ma'am? In fact ma'am, for the nationwide focus crime incidents ng Holy Week lang natin, mabanggit ko lang, kumpara sa 2025 versus 2026, bumaba po tayo ng 23%. Pero ibig sabihin po nito, nakikita natin na maganda yung ating strategy pagdating sa crime prevention, na makikita natin mas mapapababa pa natin yung paglalaganap ng krimen o pagkakakuha ng krimen na mas mababa pa sa 23%. So, wala po Kung patuloy kayong, natin i-intensify yung ating police visibility. opo, wala po ba kayong napansin na pagtaas mula nung tumaas ang presyo ng langis, pang-apat na pong linggo ito? Maraming halimbawa ay nabawasan ng kita at kunyari ang LPG po mahal din. So may sunod-sunod na mga petty crimes ba kayong napansin na nangyayari? Ma'am, base po sa ating datos, specifically on robbery and theft, yung pong ating robbery bumaba po ng 4 na insidente o 3%, at yung theft bumaba po ng 65 incidents o ng 13%. Hindi po naka-apekto yung ating Middle East crisis sa oil, kaugnay po na mga paggagawa ng krimen, katunayan mas bumaba pa po. Pero ang gusto nga lang po ng Philippine National Police, sustain po yung effort natin as far as crime prevention. Pero itong pagbaba, General, pasok na ba dyan yung datos nitong mga nakaraang linggo or first quarter pa lamang po yan? Kasama na po dyan, ma'am, yung ano po. Okay. This is specifically for the Holy Week po or Semana Santa. Pero magkaganon pa man, ma'am, yung first quarter po is ganoon din po. Patuloy po na bumababa siya. At sinasabing ibigay nga po natin, patuloy po natin gusto kasi na mas mapababa pa po yung pagkuha ng Well, with that said, General, bubuo po ba ng task force or ng isang unit ang PNP? Bunsod nga po nitong mga sunod-sunod na mga petty crimes dahil na rin sa krisis na kinakaharap natin. Ma'am, sinasabi po natin na patuloy po ang pagbaba na pagpamit po ng crime. Ang sinasabi po natin na ang trabaho naman po ng Philippine National Police, ang aresto po na sinasagawa natin, yung mga kababayan natin na nagsasamantala dito sa krisis na kung saan nakapag-aresto po tayo ng 13 individuals at nakapag-file po tayo ng siyam na kaso. 13 individuals. Ano pong mga krimen nila? Anong uri po? Ma'am, specifically, nahuli po natin ito sa Gimbas, Zambales, yung violation of trademark infringement, meron din po tayong hoarding at profiteering. Ang violation talaga nila, ma'am, Ma'am Pauline, ito po yung Batas Pambansa bilang 33, ito po yung hoarding and saka profiteering. Oo, General, recently nakita nga natin na yung report na sa Quezon City may nag-iimbak pa nga daw ng diesel sa isang residential area sa bahay. Paano po ba binabantayan ng PNP yung mga ganyang kaso ng pag-hoarding sa mga pribadong properties? Yes, ma'am, kung mapapansin po ninyo, yung siyam na kaso na pinailan natin, magmula yun sa mga tingi-tingi doon sa mga probinsya na nakuhuli natin, up to doon sa malalaki nga, katulad po na nangyari po sa Quezon City. Nabanggit nga po kanina ng ORC o Officer in Charge ng Bureau of Fire Protection na si General Cuancho, na iniimbestigahan nila yung pong pag-iingat ng walang permit ng nasabi pong mga gasolina po. Pero can you give us more details, General, kung anong nangyari po doon? Kasi parang one whole tanker talagang naghatid ng diesel doon sa bahay na yon, and merong tangke doon sa loob kung saan hino-hoard. Ano po ba yung naging explanation o kung sa investigation nyo, ano na pong nahanap ninyo? Base po, sa pinanover po kanina sa Bureau of Fire, kasi po ang sinasabi nila dahil ito po ay magkakaroon po ng danger sa pag-process po ng nasabi mga krudo. Ang sinasabi po nila, kung ito man ay may permit o wala, ang sinasabi po nila, ito po pasok sa hoarding at hindi po otorisado na sila ay mag-imbak sapagkat ito po ay unsafe para sa nasabing lugar. Yun po yung ongoing case na binidlap po kanila. So, ibig sabihin, wala silang violation? Ganun po ba? Ang initial violation po nila, Ma'am First, yung pong uli, yung BP Batas Pambansa 33, yung hoarding po. So, sa private individuals to, how about gasoline stations po? Meron na po bang kayong nakasuhan na mga gasolinahan?
As far as gasoline station, Ma'am Tess, ito po yung kauna-unahan na na-records po natin na nangyari po ito sa Nueva Vizcaya na kung saan tinawag po sa 911 yung nasabing pong pag-hoarding po ng gasoline station. Ito po ay hindi pa po opisyal na nakasuhan sapagkat sinasabi po nila ang nakasuhan po dito yung mga individual po na bumibili sa gasoline stations at sila po yung nag-hoard, Ma'am Tess.